Magandang buhay po sa ating lahat, mga mahal kong viewers. Maraming salamat sa panahon at sa mga napapadaan lang. Maraming salamat po. Sana magustuhan ninyo ang aking mga video tips ngayong araw na to. Ako po si Sheng Jingkay, ang inyong feng shui consultant dito sa YouTube channel. So, ngayong araw na ito po, una syempre, babatiin ko kayo ng Happy Valentine's kasi Valentine's Day po ngayon. Ang alam ko, ang iba sa inyo niyan, nasa dinner date pa. So, medyo na late tayo kasi busy-busyhan po talaga. Sorry talaga, no? So, ngayong araw na ito, bali dalawa ang aking maibabahagi sa inyo na tungkol para sa Chinese New Year at saka ang paghahanda ng mga bawal at saka itong ating para sa mga tungkol sa pag-ibig. Alam nyo na, laging, syempre pag Valentine's, alam natin agad yung issue na dapat nating i-advise, no? Sa mga ganyang, parang ghost month lang yan, seasonal, kumbaga. So mga ka-Shenjin-kai, kumusta po kayong lahat? At sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Kahit na hindi maganda ang mga nagiging panahon ngayon, pero parang pabor sa Pilipinas kasi gusto nila ng malamig. Malamig ngayon sa Pilipinas, sana lang ay wala namang mga bagyo masyado, no? So, Happy Valentine sa lahat sa inyo, sa may mga may minamahal at may nagmamahal. At alam nyo, hindi lang po ito relasyon ng mga magjowa or ano, no, ang Valentine's Day. Alam natin yan, nung mga bata tayo, di ba? Pinapagawa tayo ng mga puso para sa lahat, sa guro mo, sa best friend mo, etc., sa magulang mo. Yung mga ganun, hindi lang po, huwag kayong malungkot kung wala kayong jowa, no? Alam nyo, sa statistic ngayon, hindi pa rin malaman talaga kung sino talaga ang mas masaya. Yung bang may mga kapartner sa buhay o yung walang kapartner sa buhay at single and ready to mingle anytime. So, hindi natin yan, hindi yan, pagja-judge agad na dahil single kayo hindi kayo happy. Napakarami pong single sa mundo na very happy sa buhay at marami pong may mga partner sa buhay na hindi masaya sa buhay, ano? So, yun po yung ating mga i-advise ngayon at saka ang sa Chinese New Year. So, itong mga tanong ko sa inyo, mga mahal kong viewers, no? Bakit interested ka sa feng shui? Kasi, no? Ito yung unang-una mong dapat tinatanong sa sarili mo. Bakit interested ka sa feng shui? And then, syempre, no? How do you define kamalasan? Kasi, di ba, may mga nagsasabi na sobrang malas sila, sobrang ganyan-ganyan, ano? So, how do you define kamalasan, ano? So, yung sinasabi, ginagawa mo ba ang tamang feng shui, no? Kasi, alam nyo, yung mga tao laging interested sa feng shui. But then, iba kasi, no? Hindi lahat pwedeng mag-apply ng feng shui sa buhay. So, yun ang gusto ko sana ninyong maliwanagan ngayong araw na to sa ating video. Na yung hindi lahat ay pwedeng mag-apply ng feng shui sa buhay nila. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit, no? Or baka naman curious ka lang ba? Curious ka lang. Meron din namang talagang gusto mong may mabago sa buhay mo? Or, well, mga sisters, I am telling you this is not business. Feng Shui really changes your life. I promise you. Talagang, totoo po yan. If you apply it properly, ano? Kasi, may mga tao naman na wala ka ba, yung mga tanong ninyo, ano? Sa, like, paano mo bang nasasabing malas ka? Yung paano mong nahusgahan ang sarili mo na malas ka dahil ba wala kang trabaho or wala kang pera? Kasi yan po ay magkapatid, no? Kapag wala kang trabaho, naturalmente wala kang pera. So, yun po talaga yung doon, yung magkapatid talaga yan. Kambal pa nga baka hindi lang magkapatid. So, dapat doon medyo aware na kayo sa mga katanungan ninyo sa buhay ninyo. Ngayon, meron namang naghiwalay ba ang mga lovers? Siyempre, minsan naiisip agad ng tao, ang malas kasi naghiwalay kami, ganyan, ano? So, meron din namang nawalan ng mahal sa buhay. So, ang definition agad is malas, ano? Yung may mga trabaho naman pero hindi umaangat kasi maraming nakakapit.
maraming mga kumakapit na hindi makaangat yung nagtatrabaho. Alam nyo na yung mga ganyang sistema, marami talaga sa atin yan. At isa pa syempre na isa pang nagiging reason talaga ng poverty natin ay yung lifestyle, yung way of living natin, yung how we used our salaries, yung mga ganyan ano, kasi usually mas marami tayong nagiging pinagagamitan, mas malaki yung ginagamit natin kesa sa tinatanggap. So dapat po talaga, yan ang kasabihan natin sa Pilipinas noon, maghigpit kung maliit, masikip ang sinturon. Kung maiksi ang sinturon, dapat magtipid kumbaga, no? So, sorry kasi marami nang nakakalimutang mga tsaka sobrang busy talaga ngayon ang Shenjing Kai, sorry talaga. At marami tayong inaasikasong mga legal na bagay, no? So, itong isang tanong ko sa inyo, ginagawa mo ba ang tamang feng shui para sabihin mo na talagang sobrang malas mo? Kasi alam nyo, kahit na alam ko ngayon, naniniwala ka ba talaga dun sa mga sinasabi dito sa mga videos na napapanood nyo? Dahil alam ko na naman yan, no? Yung nood lahat talaga pinapanood ninyo yung mga video tips, no? So, ngayon, naniniwala ka bang ikaw o ang sign mo ang pinakamalas o magiging pinakamaswerte ngayong taon na ito? Kasi sasabihin ko sa inyo mga kapatid, there is no such thing, no? Na kayo ang pinakamalas, kayo ang pinakamaswerte. Dahil alam nyo, ganito lang yan. Sa bawat taon, it is very crucial na alam natin kung maswerte ba tayo o hindi maganda ang swerte ng ating animal sign. Kasi yung animal sign natin na yan, ang sabi ko nga sa inyo lagi, awareness. Awareness po ay napaka-importante sa atin. So dapat lagi nating alam ang tunay. Dahil marami po, kung mapapansin ninyo, compared to other feng shui videos, no? Ang channel ko ay hindi ganun karami ang mga viewers, no? Kasi meron pong sanay na po sila na may tiwala po sila sa binibili nilang book ko. Nandito po yung kanilang mga real application ng tunay na feng shui na hindi na kailangang magpanik na ano kaya ang dito? Kasi alam niyo po, nakaka-confuse po talaga pag masyado kayong maraming pinaniniwalaan at masyado kayong maraming ina-apply sa buhay nyo. Yan po ay nakaka-confuse. Instead na nakakatulong sa inyo, nagra-rumble pa po yan. So sana pakinggan ninyo itong advices ko sa inyo, no, na minsan mag-isip-isip din po tayo talaga. And alam nyo, kahit nasabihin pa sa inyo, dahil bumibilib naman ako masyado doon sa mga taong nagsasabi ng pinakamaswerte ngayong taon na ito, no? Although, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan aware tayo every year kung ano ang meron tayo. What's in store for us? Kasi yun pong ating flying star analysis, yun pong ating kapalaran sa taon na yan. Kahit nasabihin pa sa inyong kayo ang pinakamalas, kung kayo ay well protected at meron kayong nag-enhance talaga kayo and talagang superimpose ninyo ang inyong feng shui, ang real feng shui ninyo, well, hindi po yan, it doesn't matter, it will not matter kasi aware kayo na paghahandaan ninyo. Ngayon, kahit naman sabihin sa inyo na panood ninyo na itong mga animal signs na to, ang pinakamagiging maswerte sa taon ng 2026, pero hindi naman ninyo alam kung paano i-activate, kung kailan ang mga right timing na darating ang mga chances, wala rin pong mangyayari. Hindi rin po kayo ang magiging pinakamaswerte. So, hindi po tayo nagbabatay dun sa pinakamalas at pinakamaswerte. Kasi talagang at the end of the day, nasa sa inyo po yun kung paano ninyo i-enhance and protektahan ang inyong buhay, ang inyong kapalaran sa taon na yan. So, alam nyo na, syempre, diba, yung short forecast ko sa inyo nung nakaraan, yung ang mga medyo delikado na talagang kailangan ng enhancer, no? Talagang kailangan nyo ng mga amulet enhancers, itong horse, ang boar, ang monkey at ang sheep,
ang boar at saka dog, ang rat. So ito yung mga talagang sobrang kailangan ng protection, no? Protection. Unang-una yun dapat ginagawa yan, protection amulets. And kung aware kayo, kung meron kayo nitong mga books ko, na kung yung mga nakabili sa akin, they already knew kung ano yung mga, at nararanasan talaga nila yon, nararamdaman talaga nila yon, at kaya sinasabi talaga nila sa akin na okay lang yun talaga na meron silang book dahil nalalaman talaga nila na kung hanggang saan, dahil hindi nyo alam minsan yung mga talagang pangit ang kapalaran. Talagang kahit may protection amulet ka na, pero kumbaga, haging na lang ang dumadaan sa'yo. No? Yung mga ganon. Kaya sinasabihan ko kayo na talagang please buy my book. Kasi talagang importante siya sa buhay ninyo every year, no? Kasi awareness ninyo yon. So, yan naman ay para doon talaga. Kaya ko naman nasabi sa inyo na hindi ang lahat ay pwedeng mag-apply ng Feng Shui. You know what I mean of this is dahil may mga tao sa atin na maiksi ang pasensya. Ang gusto nila parang cup noodle, 3 minutes nandyan na. Hindi po. Siyempre, kailangan munang umikot ang good energy sa inyong bahay, sa inyong sarili na punong-puno, bigat na bigat sa mga negative energies na nasagap ninyo, na napagdaanan ninyo, no? Sa kahit ang mga bahay, kahit na nagki-cleanse kayo, alam nyo, meron pa rin talaga yan. Dahil yung hindi naman natin pag-aari lang ang mundo. Iba-iba, marami, no? Maraming, this is a free world, kumbaga. Hindi free country, free world, no? Kahit ikaw ang nagbabayad ng upa ng bahay mo na yan, hindi lang ikaw ang nakatira dyan, marami kayo. Hindi naman tayo ghost man, pero nababanggit ko lang sa inyo to. So, yun ang ano ko sa inyo na yung inyong mga pag-a-apply ng tamang Feng Shui. Kailangan siguraduhin ninyo na tama yung ina-apply ninyo, no? And then, you will see. Alam nyo, kahit hindi nyo, wag nyong hintayin at darating lang, kayo mismo mararamdaman ninyo sa sarili nyo na talagang may na-achieve ako or naiba talaga yung takbo ng buhay ko. Feng Shui really makes a difference in your life. Sinasabi ko yan sa inyo, promise talaga, hindi ito sa pagano, pero yung real Feng Shui at hindi kayo pwede yung dito kay ganito, dito ganito, hindi po talaga pwede yun. Mamili kayo, yun lang yun talaga yung i-apply ninyo, no? Kasi, there are peoples na ang habol lang talaga ay views. Pero sa akin po, syempre, kaming mga legit, sabi ko nga, nabanggit ko nga sa inyo, na talagang meron kaming pinapangalagaan na pangalan namin para pinoprotektahan din namin ang aming mga images. Syempre po. Kaya, yung iba talaga, syempre yung mga word of mouth na lang nila talaga na kaya nagpapakalat ng mga magandang resulta. Just kasi yung iba sa atin, kunyari, nakabili ng isang bracelet, ang gusto, maging kasing yaman ni Bill Gates. Hindi po ganun ang Feng Shui. Bracelet is one way of enhancing, no? Kaya nga po tayo, ang ating every year set, ang mga buyer natin ng book, they're looking forward for the book and at the same time, they're looking forward also doon sa ating bracelet, which is talagang every year, pinag-iisipan ko po yun kung ano ang nararapat dahil para sa taon na yon. Dahil hindi po pwedeng kahit ano lang ang bracelet ninyo taon-taon. Hindi po yun. Kaya nga sinasabi ko, minsan dinidiscourage ko yung mga tao na parang nakadepende sila sa mga bracelets. Hindi po. Kahit na po ilang milyon yung presyo ng bracelet ninyo, wala po talagang ano yan, not unless associated siya sa element ng taon, at kung ano ang dominant star ng taon, at kung ano ang kailangan mo sa taon na yan. So, yan po ang ating mga personalized bracelets natin. May mga umorder po sa atin ng personalized bracelet, and it's good kasi kilala ko sila, I know kung talagang yung lahat ng pagkatao nila, kung ano talaga yung kailangan nila, kasi hindi po pwede yung, kasi nagustuhan ko lang to, bibilhin ko yung ganon. Hindi po, kasi lahat po dapat, kagaya ng mga, nag-order po sa akin, ay talagang kilala ko sila. That's why all my clients are my friends po. Hindi ko sila kino-considered na clients, kundi they are all my friends.
So, kapag friends nyo po, kasi kilala nyo na kung galit, kung ano, no? Kung may tampol sa inyo. So, yung ating mga, ganyan po ang ating relasyon. Ganyan po ako nakipagrelasyon. Talagang hands-on po ako sa mga aking mga friendship sister, no? So, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo yun mararamdaman. But if you keep on doing it, meticulously talaga, tapos yung hindi kayo nag-aabang ng parang kakatok si swerte sa bahay ninyo. Alam nyo po, sa akin po kasi 3 years 3 years bago ko po naramdaman. And some other people naman is mas mabilis. May iba naman na mas medyo matagal, ano? Pero mga 5 years, nakita rin nila yung difference sa buhay nila. So, yan ang ating ina-advise sa lahat. Huwag kayong out of patience. Kasi, yun po, patience is a virtue. Talagang kailangan natin ng tiyaga at saka talagang yung meticulously. Hindi po yung kung ano lang yung nabasa nyo, anong ano nyo. Kailangan dire-diretso po yan para walang pause ang inyong pag-asenso. Dahil totoo po yan. Sasabihin nyo, pag nakita nyo si Sheng Jing kay uli, ay, Ma'am Sheng, totoo po. O, diba? Yung ganun, nakakatuwa. Nakakatuwang pakinggan yung mga ganun. So, eto, no, yung sa trabaho. Did you ask yourself kung bakit nasabi nyo napakamalas nyo? Kasi, alam nyo, wala naman sigurong tao na magiging ganun kamalas kung, let's say, tinamaan kayo ng kidlat ng 7 beses sa buong buhay ninyo, pero buhay kayo, hindi pa rin kamalasan ang tawag doon. Kasi alam nyo, may mga blessings in disguise. Alam nyo, minsan, ang akala natin na malas, hindi pala yun malas. May reason. May reason yun kung bakit nangyari yun. May mga ganong pangyayari na kailangan mo muna siyang pagdaanan para malaman mo kung ano yung maganda para sa'yo. Kagaya rin yan kasi may plano din sa atin ang Diyos kung saan tayo nararapat. But then, yun nga ang sabi ko sa inyo, ang buhay natin, tayo ay binigyan ng own free will ni God. Tayo yung magdedesisyon nun. And our guidance dito sa pagpapaunlad ng buhay natin ay ang pag-a-apply natin ng feng shui. Ano po? Hindi ibig sabihin na feng shui tayo ay wala tayong pinaniniwala ang Diyos. My goodness, that is stupidity. That is, naku po, yung mga nag-iisip ng ganon, huwag kayong mag-isip ng ganon dahil hindi totoo yung mga ganyang haka-haka nyo. Dahil siguro sinasabi lang yan ng mga ibang tao na talagang hindi kayang mag-apply ng feng shui sa buhay nila. And please, habang hindi pa napupuno yung baso ninyo, huwag kayong maging extravagant. Pag napuno na yung baso nyo at saka kayo yung umaapaw, yun lang yung inyong gamitin. Pero alam naman natin na life is too short. Kahit kalahati pa lang ang baso nyo, pwede nyo nang gamitin. Ang laman ng baso nyo, pwede nyo nang gamitin, ano? Kasi baka naman ang makinabang pa, yung mga walang kakwenta-kwentang mga hindi nagpakahirap. So, mga kapatid, isa pa yan sa ano natin. So, ito ngayon yung mga tinatanong ko. Tinatanong nyo ba ang sarili nyo kung bakit? Kung bakit nyo nafe-feel na kayo ay malas? Hindi ka malasan ang pagkakaroon ng yung nawalan tayo ng mahal sa buhay. Lahat tayo, wag kayong malulungkot, wag kayong mag-alala kasi lahat tayo mawawala sa mundo. Dahil itong katawan natin, vessel lang ito. We have eternal life, no? So, yung spirit natin, marireincarnate ulit. Itong pahalagahan natin ngayon, itong ating soul, itong ating katawan na may soul, no? Kung ano yung ating mga gustong ma-achieve sa buhay. So, meron namang mga tao na naku-curious lang kung ano ba talaga. So, let them be kung curious lang sila, no? Parang gusto lang mag-aral, gano'n. Pero, yung isipin natin, yung kinakausap ko ngayon ay yung mga talagang interesado sa feng shui. So, nag-effort ka ba talaga? Nag-effort ka na i-apply ng tama yung feng shui mo? Nag-invest ka ba? Nag-enhance ka ba continuously? Tama ba ang pinapaniwalaan mong feng shui consultant? Or purely business lang with no concern for the outcome? Kasi ako, I'll always looking forward for the outcome, ano? Yung aking iniisip lagi yung outcome. Pero mahirap din kasi, ano, may iba sa atin, matigas ang ulo.
matigas ang ulo kahit na nag-a-apply ng feng shui kung hindi mo naman properly i-apply, no? So, marami pa rin kasi talaga ang hindi masyadong naiintindihan ng tamang feng shui. So, tungkol sa pag-ibig naman tayo, kasi ang pag-ibig, dahil Valentine's Day ngayon, bibigyan ko kayo ng bonus ng pag-ibig, no? Itong unang-unang ano natin, avoid dating your astrological enemies. Kapag alam nyo na enemies nyo sa astrological signs, huwag na kayong magsayang ng oras nyo sa pakikipag-date sa kanya dahil alam nyo, sa tagal kong ito sa pagpupungsoy, siguro very rare, siguro wala pa akong naririnig na yung enemies, astrological enemies sila and they get along well, no? Pwede sigurong magkaroon kayo ng impact in an instance, but then hindi yun magtatagal, no? So, kagaya ng rat at saka ang horse, alam na natin na talagang enemy of the zodiac sila, no? So, not the zodiac, but the astrological enemy sila, kagaya ng taon ngayon. So, automatic, di ba? Matic talaga yung conflict ang rat dahil year of the horse ngayon. Tapos, ang ano naman, ang ox at saka ang sheep, huwag na kayo masyado mag-effort. Kasi kung alam nyo na enemies ninyo, baka kasi yung iba sa inyo hindi aware, no? Ang ox at saka ang sheep ay magkalaban po sa astrological sign nila, no? Tapos, ang tiger at saka ang monkey, ang rabbit at saka ang rooster, wag na kayo magsayang ng panahon nyo, no? Pagka ganun. So, yung snake at saka ang boar, no? Dragon and dog. Alam nyo na magkakaaway kayo. Hindi kayo match, no? Hindi kayo match. At syempre, and so on and so forth. Nabanggit ko na lahat. And vice versa yon. Kung horse ka, rat, ganon. Tapos sheep and ox, ganon din. So, yun, huwag na kayo magsayang ng effort. Huwag na kayong masyadong no? Ngayon, syempre, ang dapat nyong mga secret friend, no, kapag nakatagpo kayo ng mga ganitong manliligaw na kahit na hindi nyo sabihin man natin na ang taas ng inyong gusto nyo talaga pogi. O kaya kailangan talaga maganda siya, sexy, yung mga ganon, ano? Pero kapag nakatagpo kayo sa buhay nyo, o yung mga walang partner, ha? This is for those who doesn't have a partner in life, no? Yung rat at saka ang ox, no? You will go along well. Talagang maganda yung magiging resulta nyo, no? Dahil match kayo. And then the dragon and the rooster, no? Yan ang mga secret friends nyo kasi. So yun, meron kayong affinity sa isa't isa, nararamdaman nyo yung parang plus negative. Plus negative, plus minus kasi kung pareho kayong plus, hindi maganda yon, 'di ba? Kung pareho kayong negative, hindi rin maganda. So parang yin and yang. So yun nga, no? So yung tiger at saka boar, yan, maganda rin silang magkasama. Tapos snake at saka monkey, ito naman sila yung maganda talaga rin yung pagsasamahan nila. And rabbit and dog, maganda rin na mga magka-partner. At saka ang horse and sheep. Ngayon, pag nakilala nyo na yung mga yan yung mga options ninyo. Pero, syempre, sabihin man natin, meron talagang one of a kind na siguro talagang reincarnated yung spirits nila na talagang sila ay meant to be. Siguro sa 1,000,000 baka merong 10 baka merong 10 na hindi naman sila match pero talagang kasi alam nyo, lahat naman talaga kailangan ng effort. Yung mga relasyon natin kailangan din ng understanding and effort kasi we are two different individuals. We are two different souls. So, yung soul niya, meron talagang, hindi kasi siya vessel lang, hindi siya AI na pwede mong i-program. So, magkaiba talaga yung pag-iisip niya, at pag-iisip mo. And, merong mga mali kasi sa ating mga kababaihan minsan na gusto natin na, yung bang, pag napakasalan natin itong tao na to, gusto natin baguhin sila na kagaya natin, gawin nating twin natin. Pero alam nyo, it's easy to say, pero alam nyo, kung hindi talaga po pwede yun Minsan tayo na lang yung gusto mo bang ipagpatuloy o gusto mong i-give up. Kasi meron talagang ganon. Kahit na siguro ilang beses ka pang mag-asawa,
hindi talaga magiging twin kasi hindi kayo twins. Not unless in your life before, dati kayong twins, no? So, meron kayong, kasi sa spiritual feng shui naman natin yan, may tatalakay next time, no? So, yan ang ano ko sa inyo, yan kung nag-aano kayo ng mga sa love life. Ngayon sa mga may asawa naman, ano, itong masasabi ko sa inyo, ay ito pala, yung, pwede rin yung mga, may nagtanong kasi sa akin kung si Sister Shi, ito yung ano natin, yung gusto nyo ng peach blossom animals. So, nasa book po natin yan actually, kaya lang siguro na bypass niya ng basa. Ito yung kapag yung inyong, ang dog, ang horse, at saka ang tiger, ang kanilang peach blossom animals ay rabbit, no? So, yun ang kanilang peach blossom animal. Kapag naman, rabbit, boar, at saka sheep, ang kanilang peach blossom animal ay rat. So, ito yung mga, Ang susunod naman ay ang dragon, rat, and monkey. Ang kanilang peach blossom animal ay rooster. So, ang kasunod niyan ay ang rooster, snake, and ox. Ang kanilang peach blossom animals is horse. No? So, itong mga ito, kapag gusto nyong i-enhance ang inyong love life, kaya may partner kayo, kaya wala, this is okay, no? I-enhance nyo ito. And you can just ask me kung interested kayo sa mga ganito, no? Sa mga peach blossom. So, ito, yun yung mga pwede ninyong gawing, mga pang-activate ng inyong mga love life. May asawa man o wala, no? Alam nyo, totoo yan. Love, yung pag-ibig ay nawawala po. Nabubura yan. Huwag tayong maniniwalang love is forever. Kasi nabubura po yan sa tagal ng pagsasama ninyo. You need an effort to do it. And to do it, you should be meet halfway, no? Dapat i-aware si husband, aware din si Mrs. Para pareho nilang mabago yung kanilang relasyon at parang starting new. Ganon, Kasi kung hindi, talagang mag-fade away po yan. Walang forever. Yung mga nagkataon lang kasi na nung araw, walang divorce, walang nagpauso ng divorce nung araw, no? And then yung mga matatanda sa atin, kumbaga, hindi ka naman ang babae sa atin. Pag nagdalawa ka ng kalalakihan, naku po, napakasama mo ng babae sa panahon ng araw ngayon. Pero ngayon, tingnan nyo naman, dahil may divorce, may annulment, etc., you're free as long na may pera ka, no? Na gawin mo yung mga bagay na yan. So, sa atin, yung pagpapalit ng partner, pero alam nyo, kahit na magpalit ng partner, still the same, I think, no? Kasi boys will be boys. Hindi sila tumatanda ng pag-iisip, talagang ganun sila. Sorry po mga brothers. So, ito'y para sa mga misis, So, yun na lang ang ating just try to understand. Wag na lang kasi na, kunyari, alam natin na may may-ari, may pamilya, wag na nating sadyain na sirain, kasi kawawa naman, no? Dahil kung pagbabayaran nyo yan in your next life, sabi ko sa inyo, next time mag-spiritual feng shui tayo, after Chinese New Year na yun, yung mga ganun, tuturo ko rin sa inyo yun. Kasi there are many different branches of feng shui. So, isa pang makakadagdag ng inyong pagmamahalan ay yung red peonies. Yung mga peonies na bulaklak, maglagay kayo niyan sa inyong bedroom. Red peonies, And yan, mag-e-enhance siya ng pagmamahala ng mag-asawa. And then, ang sinasabi ko sa inyo, ito pa talaga, to keep the romance alive, no? Yung 2 lampshade, both sides sa inyong kama. Sa mga mag-asawa ito, pero alam nyo, kahit sa mga single, pwede ito. Kasi, basta be sure na lagi nyong, in everyday, kailangan 3 hours, merong babuksan ninyo yung ilaw. At least 3 hours a day, buksan ninyo yung ilaw na yan to freshen yung romance, i-hit uli ang romance ninyo, no? So, yan yung maganda. Kailangan meron kayong 2
lampshades beside your bed. Tapos yan, kahit single ka, no, activate it para you are welcoming a partner in your life. Kung single ka, ha, ngayon, laging kailangan ang unan mo is pair, no? Hindi kayo pwedeng hindi pares ang unan. Kailangan laging pares ang unan. Tapos, isa pa yung, ito yung minsan nahihirapan talaga ang iba, no? Yung both sides dapat ng inyong kama ay open. Kasi yung may nadadaanan, both ang energy ng inyong pag-ebeg. Yun po yung ano natin, ano. Totoo po yun. Hindi po pwede na dinidikit nyo sa dingding yung inyong kama. Kasi walang dadaanan yung energy nung ano doon, nung isa doon. Dapat talagang both, kahit na maliit na ano, yung eksaktong makakadaan ang tao. Hindi tayo pwede nang sagad sa dingding yung kama. So, anong pwede ko bang idagdag sa inyo dyan? Yung mga may ano, no, may isa pang secret natin sa pag-ibig sa mga mag-asawa. Yung alam niyo yung mga heart locket, yung mga pendant natin na may, wala kasi akong ganun eh. Yung nalalagyan ng picture ninyong mag-asawa. You will always carry that, no? Kung meron kayo, then it's good. Kung gusto nyong bumili ng ganon, wala akong tindang ganon. So, bumili kayo sa jewelry shop, wag sa akin. Pero alam niyo, kung may mga gusto kayong bilhin na jewelry shop, you can tell me, a jewelry shop ng mga jewelry, you can tell me, pero kung meron lang ako, ha, pero pag wala, alam niyo maganda po yon, yung heart na yung nabubuksan at lalagyan ng picture ninyong mag-asawa. Tapos ito pa ang isa, huwag kayong maglalagay ng picture ng family sa loob ng bedroom ninyong mag-asawa. Kailangan talaga. Alam nyo kasi no, mahirap talaga eh. Mahirap talaga sa pungsoy kasi ang bedroom kasi talaga ang pinakamahirap dahil supposed to be, ang bedroom po is for the couple. Hindi po talaga dapat kasama yung anak, kasama yung nanay, kasama yung kapatid, no? Kaya nahihirapan akong mag-advise sa inyo sa mga ganitong sitwasyon kasi I know some of us, no, some of our viewers, nakatira sila sa bahay na may tatlong kasama yung anak or tatlong anak, no? Yung mga ganon na sa isang bedroom, magkakasama yung nanay. And then, wag po ninyong ipagpalit ang inyong husband sa inyong mga anak. Kasi, ang nakatadhana po sa atin ay yung mga husband natin, hindi yung mga anak natin. Do not prioritize your children above your husband or your wife. Kasi po, itong mga anak natin, paglaki nito, iiwan din kayo. Yung mga asawa na yan, ang itinadhana ng Diyos sa atin na makakasama natin pagtanda. Not unless ayaw nyo na sa asawa nyo, i-divorce natin pagka gano'n na. Or may pangbayad kayo ng annulment. I think 250k yata yung annulment sa Pilipinas. So you can do it also, no? Kung ayaw nyo na, kung talagang wala na, sobrang hindi na kailangan. Pero alam nyo, there is always good. Look for the good things of your husband. Kasi talagang kung ang hahanapin natin sa mga asawa natin ay yung mali nila, ay nako, matagal nang wala. Matagal nang wala. Kaya yung kailangan nating hanapin sa kanila, yung magandang qualities nila, yung magandang, pero kung wala kayong makitang magandang qualities kahit isa, bay, huwag na. Basta, kung meron naman kayong nakikita kahit isa na qualities, parang si God yan, di ba? Yung sabi, gugunawin ng mundo. Sinasabi ni Lot, ay, kung meron bang natitirang isang tao, or una 200 tao, hanggang 10 tao, hanggang 1 tao na lang ang natira. Pero sa atin yung qualities, kung meron ka namang nakikitang good qualities kay husband, pagtiyagaan mo na. Mahirap maghanap na naman ng iba, lalo na sa age natin. Parang ang hirap, no? Pero, bahala kayo. Desisyon nyo yan. So, yung natin, yun yung picture sa pendant. O yun. Tapos, ang isa pang dapat ninyong laging titingnan, kapag may mga hassles sa mag-asawa, siguraduhin nyo lang na walang poison arrow sa inyong kwarto. Like my bedroom, meron kasi siyang column. Like this one, yung semento, parang foundation ng bahay na yung biga ng
sometimes yung headboard, yung ating kama, hindi natin napapansin, tumatama yan. So yung mga ganon, siguro nakita nyo na sa ibang video ko na lalagyan nyo yun talaga ng cure, and you cannot put your head in there na kayong mag-asawa. Titingnan nyo lagi yung bedroom ninyo kung may poison arrow. Kung talagang para sa inyong relasyon ang iniisip ninyo. These are good advices, I'm telling you. Hindi to mga yung sabi-sabi, mga ganyan. Ito po ay talaga sa feng shui na ano natin. Ngayon, dito tayo sa mahaba na ito ha. Bahala kayo dyan. So, yung ating mga New Year's tabo. Kasi hahabaan ko na to para kahit na hindi ako makapag-video sa susunod, magkakaano tayo, no? Alam nyo, yung masasabi ko rin sa inyo, no? Kapag meron kayo ng ating book set, ay hindi kayo maliligaw bawat taon. Talagang meron kayong kaalaman, meron talagang ma-enhance ninyo ang inyong mga good lucks, mapoprotection na ninyo ang inyong mga bad luck, no? So, kailangan maging tayo, mindful tayo, kasi pagka yung binasa mo talaga yung libro, sinunod mo yung mga instructions ko every year, you do something about it. Bumili kayo ng mga protection amulets ninyo to be carry. Ngayon, kahit nasabihin pa sa inyong malas kayo, be bold, be active, be mindful, be careful with your actions. And yung mga heart's desires ninyo ay talagang mangyayari. So ngayon, ito naman tayo sa New Year's na mga bawal nating gawin. Alam ko na naman ito. Pasiklaban na naman ito sa social media, lalo na yung mga fake na feng shui, yung paglalagay ninyo ng mga iklog, yung mga eggs natin dyan, lagay kayo, binibidyo, pinipicturean. Sa tagal ko sa YouTube, parang ang tagal ko na parang naka-4 na taon pa lang yata ako. But we have so many videos na. Kaya lang kasi yung mga 19, parang iba, hindi na nila pinapanood kasi nga, dahil yung mga past years na yun. Pero may mga sinisingit ako doon, sabi ko nga sa inyo. Ngayon, ito yung wag na wag, sabi ko sa inyo nagsisimula na naman kayo ng taking pictures of foods on the table and posting in social media, no? Ito yung noon, long time ago, nung nag-start ako sa YouTube, pinauna ko na sa inyo ito. Wag na wag. And then, napanood naman, nilalagyan ng pera yung mga prutas, nilalagyan ng hindi rin po maganda yun sa feng shui. Ewan ko ba kung sino, para lang yung mga may manood. Hindi ako after dun sa mga Of course, nagpapasalamat talaga ako sa mga nanonood pa kahit may libro silang galing sa akin, binili nila. Nagpapasalamat pa rin ako sa panonood ninyo dahil hindi naman lahat ng binobroadcast ko dito sa video ko ay nasa libro. So, may mga, syempre, meron din akong isinishare sa inyo na wala sa libro. Ngayon, yung pinagbabawal ko lang talaga sa inyo, yung naghahalo ng pera doon sa pagkain, no? Na hinahanda ninyo sa lamesa. Tapos yung mga eggs na, ewan ko, hindi ko na alam kung ano mga ginagawa nila. Na may mga bigas, may iklog, may alam nyo, hindi ko ito napapanood dahil hindi ako nanonood. Yung mga nanonood nito ay nag-PPM sa akin. And I cannot understand it. Kaya sinasabi ko sa kanila, it is your decision. Ngayon, kung sino ang nagsabi niyan, doon kayo magtanong. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, unfair naman yun, sa akin yung tinatanong. Hindi naman ako ang nagsabi niyan. So, ganun ang natin. Kung ano lang yung sinabi ko, yun ang pangangatawanan ko. Sinasabi ko sa inyo yung ating mga dapat na ihahanda. But then, I didn't advise you na i-post ninyo sa social media. That is the biggest taboo. Kasi sa pagpasok pa lang ng taon, wala na ang inyong swerte. Ipinasa nyo na, inilabas nyo na agad ang inyong swerte. So yan, hindi yan trabaho ng mga nagpupeng shui. Hindi yan ginagawa ng mga in real feng shui. No? So, yung inyong handa, talagang yan ay exclusively sa loob lang ng inyong pamilya.
Kunyari, yung nanay mo, anong handa mo? O ganito, o kaya yung kapatid mo, or ano. Pero hindi nyo yan ipopost sa social media. Ipapakita mo lang sa kapatid mo para gayahin niya kung gusto niya, no? Tapos, yun yung pinaka number one na ayaw ko talaga sa mga videos na napapanood nitong mga viewers ko rin, ano, na yung gano'n na pinopost. Tapos tanong ng tanong sa akin, tama ba to, ganito ba yung, mali ba yung ginagawa nila? And then, why don't ask them? So ito naman, yan nga yung sabi ko, putting or mixing money with your foods on the table. Bawal po yun. Ngayon, yung mga gano'n na paglalagay ninyo ng ano, yan po ay disrespectful masyado sa pera at sa pagkain. Hindi po yan pinagsasama, no? So, yan po ay, ang pera ay hindi pinapakita. Yan mga taong gumagawa niyan ay pagyayabang po yan. Noon ko pa yan sinasabi talaga. Kayabangan na po yung ginagawa nila na naglalagay ng sandamakmak na pera sa kanilang mga fruits and then pipicturan, ilalagay sa social media. That is vanity. My goodness, no? Minsan common sense din tayo. And then, ito pa, ang susunod naman, no? Eating all the foods in the table. Sa gabing yan, ano? Sa New Year po na yan. Huwag nyo pong uubusin yung pagkain na nasa lamesa. Kasi po, kailangan may matira talaga dyan. May matira. Sasadyain nyo talagang may matira. Huwag nyong uubusin during New Year. Kasi kinabukasan, the first day of the New Year, naubos nyo na lahat yung pagkain. So, it means madaling maubos ang blessings ninyo. Kaya nagtataka yung iba, may pumapasok naman pero ang bilis din maubos. So, marami kasi tayong maling ginagawa. So, ngayon yung tandaan ninyo. Ngayon, ito naman, no? Kung may mga bisita kayo, visitors during New Year, wag niyong kasi alam niyo yung mga balutin mo ako yung kanta yung mga bisita natin na kahit mga anak nyo pa ito, kahit mga anak pa ninyo ito, no? Huwag kayong magpapalabas ng pagkain ninyo. Huwag kayong magpapauwi ng pagkain ninyo sa bisita or sa anak ninyo. Kasi alam niyo, hindi kayo nagtataka minsan kung bakit nauubos ang mga pera ninyo sa mga anak ninyo. Kasi yung mga nakalipat na ng mga anak ninyo, may sarili ng buhay ng mga anak ninyo, nag-uuwi pagkagaling sa inyo. So, ang pera ninyo, patuloy na magbibigay doon sa mga anak ninyo. Kaya, ang dapat dyan, kung gusto nilang humingi ng handa nyo, kumuha na sila. Wag yung iuuwi nila, no? Iuuwi nila doon sa mismong New Year. Bawal yon. Parang kung okay lang sa inyo, sige, magpatuloy kayo ng suporta sa mga anak ninyo, no? So, hindi natin, yan. Tapos, ito pang isang wag, no? O, dahil Valentine's ngayon, ako ay naka-red. Hindi. Ito po kasi yung baseball team ng Hiroshima, itong Carp, no? So, kaya ako naka-red. Ngayon, ito naman, yung wag na wag din gagawin ito. Wearing black on New Year's Day. Alam nyo, kahit na nawalan kayo ng mahal sa buhay, wag na wag kayong mag full black sa New Year, no? Kasi that is yin. The color of black is mourning or pagluluksa. Kahit na nawalan tayo ng mahal sa buhay, naalala nyo last 2025, may pamangkin akong nawala, pero ang suot ko, nag-red ako ng may polka dot na black at saka collar na black. No, wag kayong totally mag-black kasi yan pagluluksa. So, gusto nyo bang mag-start ng isang buong taon ng nagluluksa? So, even though we are hurt, no? We are hurt. Of course, we are human. We get hurt kapag we got sad, kapag tayo. But then, during New Year, wag nyong marami namang mga hindi colorful na kulay, no? Yung hindi naman mga young colors, pwede naman kayong kahit na yung mga green or let's say blue, pero wag naman yung yung black, no? So, yan isa pa nating mapapayo. And yan talaga yan ang ating mga importanteng
dapat hindi gawin, ha? Hindi dapat gawin. That is the taboo. And yun lang, no, yung alam nyo, ang lahat ng problema ay may mga solusyon po. Kung magfo-focus lang tayo sa, huwag tayong mag-dwell sa problema, mga kapatid kong friendship, huwag tayong mag-dwell sa problema. Gawan natin ng solusyon ang problema. Ang lahat ng problema po, kapag kaya may problema, kaya may solusyon ay dahil may problema. Dapat ang ginagawa ng tao, nagdudwell sa solution. Hindi po tayo dapat nagdudwell or nagdudwell, nag-i-stay, hindi tayo dapat nag-i-stay sa problema. Kailangan tayong mag-isip ng solusyon lagi. Keep on thinking the solution, not the problem. Kasi wala pong mangyayari sa buhay kung puro problema ang ating magiging stagnant lang po tayo doon. So ngayon, wala na ba akong nakalimutang i-ano sa inyo? Yun nga, no, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, kung yung mga hinahuli sa forecast, no, kung yung mga magsi-60 years old this 2026, be sure na meron kayong mga red na vest, red na blouses, or red na underwears, kahit ano. So yun po, ano, tapos yung mga dapat nating mag-ingat, sinabi ko na sa inyo kanina, at kung ang dapat namang mag-enhance ngayong taon na ito ay ang dapat mag-enhance ang ating tiger, at saka kung yung mga kaninang nasabi ko ay dapat magkaroon ng protection amulets, ngayon naman ang dapat mag-enhance ng kanilang luck ay ang rat, kasama pa din sa dapat mag-enhance kasi supposed to be ang rat ay may heaven luck po. Pero dahil nga nasa kanya ang 3 killings, and automatic siyang conflict ng taon dahil kalaban niya astrologically si horse, ay nagkaroon ng conflict si rat. So si rat ay kailangan ding mag-enhance. Ganon din. Syempre kung kayo ay afflicted ng mga pangit na stars, abay mas lalong kailangan nyo rin mag-enhance while protecting yourselves, no? Mga kapatid, yan po ang tatandaan natin lagi. Tapos yan yung dragon at saka rabbit, yung snake, ayan yung ating yung basta marami silang maraming magagandang yung mga rooster, no, ingat-ingat sa mga legal matters, yung mga troubles, yung mga pag-aaway-away, backstabbing, lahat yan, ingat kayo dyan sa ang mga roosters natin, legal matters, kailangan pagtuunan ninyo, problems with the authorities, no? So yan ang ating mga payo ngayon, mga ka-Shengjing. Kaya hindi ko alam kung makakapag-video ako sa Chinese New Year, no? I don't know yet, but sana makapag-video ulit ako. And thank you so much sa nagdaang taon na binigay niyong oras sa akin. Maraming salamat, and I always love you, and very, very grateful sa inyong lahat sa mga nangyaring mga pagsuporta ninyo sa akin. And hindi ko kayo mabati ng ngayon, Happy Valentine's lang talaga yung mababati ko sa inyo kasi it's not yet, while I'm making this, today is February 14 and it's not yet Chinese New Year, so I cannot greet you yet. Tama na muna yung, alam nyo magsisipagbati na naman kayo ng mga pagbati ninyo sa New Year nang wala pang New Year. Hindi rin po maganda yan. Inuunahan nyo na yung wala na kayong looking forward na happiness pagka ganon. Okay, I love you all.